Manenggit kitang tanan ug isulti nato sa atong Ginoong Jesus. Jesus, ikaw lang ang akong paglaom sa tibuok dakong kinabuhi. Father, you are our hope because you are faithful. Wala dyan ka nagbago, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. O nang Lord, wala dyan milain atuan kundi ikaw lamang gayod. Kay tungod sa imong matinud-anon, Lord, ikaw ang among ginasaligan, wala nagilain pa, O God. So karong kabuntagon pang Ginoo, ikaw ang nakabalo sa among mga gina-go through. Ikaw ang nakabalo, Ginoo, kung unsa nga among mga ginahuna-una. Ikaw even, Lord, nakabalo kung unsa mga problema nga among ginaagian. Pero nakabalo kami nga ang Diyos nga among dalangpanan. Dili mo nimo biyaan, Ginoong Jesus. Anaka lang kanamo. Musa, Lord, karong kabuntagon, we shout with all our heart that this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Father, salamat sa daghan kay nga mga season sa among mga kinabuhi. Kami nagabago, apan ikaw wala ka nagabago. So Lord, ikaw gyud Lord ang magauban sa amo karon. In this congregation, Father, Holy Spirit, I pray that you would manifest your presence in each one karon. That we will really feel you, Holy Spirit. Na ikaw ang maghahatag sa amo ang joy nga hindi kayang ibigay ng mundo. Ikaw lang yun, Holy Spirit, ang everything for us. Matinud-anon ka, walay nagbago sa imuha. Busa, Lord, ibutang namo ang tanan nga among pagsalig din na kanimo. Because when we put our trust in you, Father, you are pleased with us. So, Father, I pray for those na naakaroon standing before you. Lord, comfort us. Give us your hope. Give us your peace and give us your joy. And those who are still coming, Father, hasten their footsteps. And I pray, oh God, Lord, that you would bless your word. Let not your word fall to the ground. But only your word, oh God, Lord, will be planted sa among mga kasing-kasing. Lord, himua ang among mga kasing-kasing, Lord, na matabang lupa. Upang ang imong salita, oh God, Lord, matanom sa among mga kasing-kasing. Magtubo kini ug mag-produce kani og fruits of righteousness 100-fold sa among mga kinabuhi. Bless me, Jesus, as your mouthpiece. Lord, I declare that I am nothing without you. My words, oh God, are nothing, but your words are powerful, oh God. It is only your word, oh God, Lord, that would expose every motive and intention sa among mga kasing-kasing. So today, Father, ikaw ang naa sa among taliwala sa among worship today. Bless everyone who are here, oh God. And I pray, Lord, ang among pag-ampo nga dili gyud mi mo labas diri, Lord, nga empty ang among heart. But we will go out in this place filled with your word, filled with your love, filled with your hope, and filled with your comfort, oh God. And our hearts will never be the same again. Thank you, Father, for today. Whatever will be accomplished today, Father, it's all yours, nothing about us. In Jesus' name, amen and amen. Okay, good morning to everyone. Meron po ba tayo mga first-timers? Yes, marami po ba? Pwede ba mag-raise lang ng hands? Wow! Glory to God! Pwede ba mag-raise ng mga hands lang po mga first-timers? Ayan! Okay, sige. Raise lang po ng hands. Okay lang po, raise ang hands. Sa mga first-timers po, okay lang i-raise ang hand. Ayun! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ito po. Meron po ba tayong first timer? 9, 10, 11. Okay. Wow. Yung iba coming pa. Sabihan mo yung katabi mo, coming pa yung iba. Kaya let's be excited. Okay, I welcome everyone. No? Yung mga first timers, I welcome everyone in this, our Mother's Day Sunday celebration. No? Nag-advance lang po tayo. Nag-advance lang po tayo. Actually, next week pa po ang Mother's Celebration. Pero nag-advance lang po tayo. Kasi yung senior pastor natin, magbabiyahe po sila sa Canada. Kasi mo ba Canada? No, ato sila Canada. So we will be celebrating earlier advance ang atong Mother's Day. Okay, sige. CCFI, are you ready? Okay, sige. Let's give a CCFI cheer. 1, 2, 3. Welcome! I'm not convinced. Mahina. Hindi ako convinced. Sige, ulit. 1, 2, 3. Welcome! Sige. We welcome everyone. No, mga first-timers, second-timers, third-timers, fourth-timers, end-timers, at saka yung mga balik-timers. Palakpakan natin. Welcome, Sis Perlita. Nice to see you again. No, ang mga pabalik-balik lang dito, we welcome everyone. Okay, I would like to introduce myself. Ako ay si Pastora Jane Lihe. Okay, sa mga 62 below, you can call me Mommy. You can call me, Mommy, Mamsi. Pero ang 62 up, sis na lang. Hi sis, mga sisters and mga brothers. Okay, so we are the senior pastor in this church together with my husband. Itong gwapo na husband dito sa harapan. No, walang ibang naka-white hair dyan. Si Pastor Romualdo Pichi. And of course, no, we are a family here. Kaya nga, CCFI, no, Christian Church Fellowship International. We are a family here and we have mga leaders natin dito, no, mga associate pastors and mga leaders nga nag-help gyud para ang trabaho sa Ginoo diri sa Pulumulok maglambo gyud. Ug ingnaay mong katapad, mag-apil ka sa paglambo. Sige. Ingnaay mong katapad, mag-apil ta sa paglambo. And I do believe nga nagigi-prepare si Lord sa ato atanan dinhi. Are you excited? Okay. So, ang word ni Lord this morning is of course about motherhood. No? But before maghatag ko sa word ni Lord, kakaiba ngayon. Meron tayong kakaibang gagawin ngayon. Meron tayong mapapanood, no? Kasi marami po tayong mga artista dito. No, marami po tayong mga artista dito. Palakpakan naman po natin si Lord. Okay. So, I would like to present to you the blast of CCFI Pulumulok. Come on! Clap naman tayo ng hands. I-welcome natin sila. Okay. Praise. Ma, inay, mama, inahan, Mother Earth, ina, iroy, mami, inay, nanay. Ano man ang tawag namin sa iyo, iisa ang layunin mo, kami laging alagaan. Kahit pagod, kahit lumbay, ikaw pa rin ang aming gabay. Ikaw ang ilaw, ikaw ang puso ng tahanan. Sa bawat ngiti, sa bawat luha, ikaw ang aming inaasahan. Kaya sa araw na ito, hayaan mong ikaw naman ang aming pasayahin.
aming dakilang ina, walang kapatay na pagmamahal. Si Sia 5 last percent, si Nanay, ang magandang puso ng bawat tahanan. Bebe, tulog na bebe. Wa pa jud ko'y panudlay. Maabot na si Papa karon. Nanimaho. Baho na kay kugatas. Tulog na, baby. Hoy, naunsa naman niya akong buhok. Kalkag na kaayo. Baby, tulog na. La la la. La la. Tulog na. Hello, baby. Doggy. Ay, hi. Hi, mahal. Hello. Ayaw sagduol kay baho ko gatas ba? Wa pa ko'y panudlay. Okay lang na. Humot bitaw ka, mura kag baby. Ay, thank you, Para mahal. mo, ha. Gunita lang sa kinay, baby. Ang sa makalab, mura makagkahilakon. Wala lang mahal. Ma-remember lang nako ang kamaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi ba. So kadtong estudyante pa ta, tapos katong nagminyo na gud ta. No, karon nga naa na tay baby, faithful kay Japon si Lord, no? Mahal? Bitaw no, dati gani, crush kay kunimo. Bitaw, hantod karon faithful bitaw kayo si Lord. Oh, ako din nakakrush mo, mahal. Sige lang, Karon bro. lang ko na-inform. Ay. Oh, mahal. Tulog sa dito kay gikan pa kag work. Sige lang, nag-warm up man ko og natulog ko gani ha. Mao ba? Sige, mahal ka nang pwede ta mag-pray para masustain nato atong adlaw karon nga adlaw. Sige lang, pwede man, ikaw lang lead. Ha? Ano ako man mag-lead? Di ba papa man dapat mag-lead? Ikaw na mag-lead, mahal. Sige na, mag-pray na ta. Sige ako na lang ha. Love you, B. Sige, Love pray you. ta. So let us pray. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hello ga, kumusta man? Ate, ipag-pray ko please. Nakulbaan ko sa result sa among board. Basig dili ko makapasa. What if di ay? Sumani, uy. Nakulbaan kit ko, ate. Pag-pray ko. Mao baga, sige lang ga, guard your heart and kanang be still tapos surrender it all to Jesus. Yes, ate. Salamat kaayo, ate, sa imong life. Remember, ingon gani sa Deuteronomy 20 verse 4, the Lord your God will fight for you. Kaya guard your heart and be still, okay? Okay, ate. Salamat, yun. Sige Bye-bye. ga, God okay bless, ga. ate. Bye-bye. Mami! Ay, ga, wait lang ga ha, magpakamama sa ako ga ha. Makita lang ta sa church ga ha, tapos sa LG pod ha, mag-adto ka. Sige, kanang mag-update lang ko sa imo ha later, pero dili jud ko maka-reply dayon. Sige, praying for you lang ga. Bye! Oh, Ate Kay, kumusta man? Anong ginawa niyo sa church, ay sa school? Nag-activity lang kami. Ay, okay. How about your baon? Masarap ba? Okay lang. Okay lang? Ouch naman. Guard your heart, love. Hindi ka nasarapan? Okay means yummy masyado. Ay, akala ko hindi ka nasarapan. Mami, anong gawin dito na part? Ay, dali lang jud mo mga disciple ha. Magpakamama sa jud ko karon. Lord, give me wisdom on how to do this. Ate Kay, mag-join tayo ng vacation church school sa church. Anong gawin doon? Mag-learn kayo more about Jesus, tapos turuan kayo how to pray, and then marami kang mamit doon ng mga new friends, and of course, nandun din yung mga friends mo. Sino gani si Jesus? Savior, best friend ko, king siya ng lahat. Ay, good job. Mag-participate ka doon, ha? Are you going with me? Of course, samahan kita. Mami, bakit po kulay asol ang langit? Bakit?
Question niya ni teacher sa school. Ay, kasi gusto ni Jesus na maging blue ang langit. Ah. Mommy, why are there day and night? Kasi nung nilikha ng Diyos ang mundo, ginawa niyang liwanag at dilim. Ingon gani sa Genesis 1 verses 3 to 5, tinawag niya ang liwanag na araw at ang dilim ay gabi. Tara, Ate Kay, mag-prepare na tayo. Yes po. Mag-LG po kayo, Mommy. Nandun si Brave, Timmy, Katniss, and Kairos, no? Opo, nak, andoon sila. Mommy, bakit tayo sige-sige alis and punta ng church? Kasi love natin si Jesus. Tired ka na ba? Hindi, marami man din akong friends doon. Saka, nandun si Jesus. Ay, good job. So ready ka na? Yes. Okay, sige, let's pray. Yes, Father God, Lord, be with us, Lord, as we go to church. And thank you, Lord, for your grace and mercy. In Jesus' name, amen. Okay, Han, paadto namin sa church. Ay, Han. Nag-PID pa mi ni Daddy. After na lang, sundoon ta mo. Ay, okay, sige, ingat. I love you. Love you. Sige, tara Kay, let's go na. Lord, Heavenly Father, you are mighty and awesome. You are God Almighty, all power, sovereign over my life, my family, my marriage, my disciples. Lord, you are enthroned above all things. I pray that you will help me and protect my heart, Lord, so that everything that comes out of my mouth be encouraging, edifying, ug makabless jud, Lord. I speak life and favor sa akong bana, Lord. I love my husband, Lord, and I pray that you will protect him in his comings and goings. I pray that you cover him with your precious blood, O God. I pray that our marriage will be a manifestation of your goodness and testimony of your power and grace. I pray for my children, Lord, si AJ and si Kay, Lord, will be grow in the knowledge, the truth of your love, Jesus Christ. Protect them, Lord, from any temptations and distractions of this world, and guide them their path of righteousness, Lord. I pray out of more pagjud, Lord, sa lives sa akong mga disciples, Lord. I pray for their marriage, oh God. They will bring forth a godly generation. I pray for their testimonies, Lord. I pray that they will continue to seek your face, oh God. Holy Spirit, I need you. My family needs you. Lord, Father, I am nothing, good Lord, without you. I cannot be a good, excellent and godly mother kung di ti ka kauban, Lord. Kaya Lord, ayaw jud ko biyai, Lord. We need you more than anything, Lord. I surrender everything to you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. And all is left is you are good. Ma. Kita ka sa akong jacket na igamit gapon? Ay nak, murag to ato sa mga bulingonan. Tanawa ko dito. Ha? Nganong gibutang man nimo sa labunon, ma? Di pa magud ni bulingon ba? Uy, baho na nun kayo sa si mama, uy. Na pwede ra maguna siya labahan god. Ma, gamito na nako ni unya, ma. Kapoy kayo mga lababa. Nak, dili good magdabog god. Nasuko ka? Ang ako lamang good, ma, mag-inform po doon ta ka kay base bagamiton pa na ako siya. Tanawa ron, ano ko magamit ani unya. Mama, uy. Lord, gadyo akong heart. Nak, pwede ra guna siya labahan. Ay na, sige, yaw god. Labihin na, kay sayang kayang oras. Uy. Wala mga, Ay, Jesus, Lord, tabang niyo dyan akong heart, Lord. Guard your heart, good Lord Jesus. Ma, kanang, unsa lang twerk, ma? Oh, in Jesus' name, asa ni mo na dungga, nak? Sa TikTok mo, sa Facebook, ay ginatopic mo na sa akong mga classmates sa eskwelahan. Uy, asa ga ka tanaw sa school? Oo, maka, ginapahiram ako sa akong classmate og cellphone sa school. Di ba nak, bawal ka mag-gadget? And then nak, dili na maayo ang twerk. Ayaw pag-ana ha? Nak, dili tanan nga ginahimo sa imong mga classmates sa schools, imong sundon.
Ngi, ako mga classmate, ganin, anay mga crush, ako wala pa. Anak, dili requirements ang mag-crush. Pwede ka mabuhi nga walay crush-crush, ha? In Jesus' name, kabata pa ni mo. Ayaw sa paghunahuna na, ha? Diyos ko, Lord. Sige, ma. Ay, ma, nakakita ka sa ko ang project sa Pilipino? Ay, nak, adto sa kwarto. Nak, tanawa dito, nak. Di ba, naay cabinet dito. Tapos, kanang naay kanang shurak dito, naay lamisa dito sa kilid. Naa dito nakapatong. Hipusa ko ng mga gamit, please. Then kung mangita gani, dili ba? Ha? Mata, no? Sige, Ay, ma, Jesus, sige, ma. Lord, akong yung heart, Lord. I-guard you, Lord. Kaya, Lord. Microphone. Microphone. In Jesus' name, Lord. Salamat kay Lord sa panahon jud Ginoo. Thank you kay Father sa imong ginahimo gid sa imong kinabuhi, Lord. Love, Akong family. nakakita ka sa akong... Nasa imong bag, love. Unsa man dato be? Imong charger? Kabalo lagi ka. Matik na. Love, check go to si AJ, love. Kay nasuko to ganiha ba? Naunsa mo tong bata ajay? Ang buta suko siya, kaya ang jacket nabutang sa labhonon. Ay, sagdi na. Nag-crush-crush na pod na. Mao na sa kong panahon sana. Kaagi po ko na, hi crush. Ay, bagay ba? Uy, Jesus' Pero, name. May sa among panahon pa kay Yes, wala mga gamit gadget ang mga bata ron grabe. Kay kuan empowered sa gadget isa ka pindot lang high crush. Either maingon, anong crush? Duha ra na ang kayo pero ato laging bantayan ang heart nila kay either i-reject sila sa mga crush ma damage sa ilang emotion mo nang dili maka-concentrate sa mga study. So ato lang gid nga Ay, in Jesus' name, dili po na anak kay mga bata pa kaayo. Jesus' name, Lord, akong heart you, Lord, i-guard. sige lang ay lagkabala ka kay naaman si Lord. Ato lang nang i-pray kay wa tay mahimo si Lord lang gid atong dalon sa pag-ampingan nato ilang mga heart nga dili ma-damage kay dako kay nag-impact. Amen. Sige, Lord, ikaw na jud bahala, Lord. Pero Lord, ayaw sa mga bata pa kayo na sila, Lord. Amen. Tama ra to. Pasabot. Hi. Hi, Tora. Hi, ka. Sabi ko, late na ko. Good Sorry job for kaayo, ha. coming. Finally, nakasudlay na jud ko sa akong buhok. Sorry kaayo. Abi ko, late na ko. Okay ra na, uy. Oo, sige. Early Likod sa gani ko, ka Tora, kayo, ha. di ba? Gani. Ay. Ay, nako. Ay, listen kayo makasakay sa among aon. Huli sa Ay. June. Praise God, God love. Nakaabot ka. Gani, Tora. Ay, napabay kulang? Ay, si Joy. Sige, wait. Sana to si Joy. Magkuha sa akong Sige. Bible. Okay, mag-play ka muna doon. Kumusta, Ma'am Shi? Dugay din sakyanan dito sa inyo, ha? Oh, dugay ka ayugid ang tricycle dito mo. Gid na among problema. Hello, late na ko? Dili pa man, 1 minute Ay, na lang. salamat. Thank you kaayo. Oo. Ay, makapahulay. Radyo Oh, anad naman, miss, mo, ha? Hapit na magsiga ang mata. Eh, Ma'am Shi. Hi. Kumusta naman mo? Wala na dyan atong super mom. Yes, glory to God. Sister Tora, sorry, Gid. Okay lang kayo, gaoy. Naghulat lang mi sa inyo, ha? Okay. So, siguro kulang pa nga tong pagkaon. So, nagpasugop ako kay Elmer og salad, og milon. Kay feeling na ko, kulang gini atong pagkaon karon. Gani, kulang. Pero while ako. waiting, no, magsugod na lang ta sa atong LG. Okay? Mag-pray tayo. Okay? Heavenly Father, thank you so much, O God. Lord, salamat Lord sa mga life, O God, nga naakaron. Salamat Lord sa ilahang
commitment and availability, Lord, sa ilang time, O God, sa ilang love, diha kanimo, Father. Salamat, Lord. I pray, O God, sa ilaha, nga i-bless nimo sila, Lord, according to their faith, Father. Thank you so much, Lord. We love each other, and we love you so much, Jesus, because you love us first, Father God. And thank you so much in Jesus' name. Amen. So, kumusta man ang mga mama? Ang ato mga heart dira? Honestly, Tora, kapoy gyud as kanang mama, tapos working mom pa jud, tapos sa balay, magsakit imong ulo, kay daghan kay glabunon, malibog ka, tapos maglagot pagay ko kay Jamar, kay magsigig tan-awan ng ML. Ay, makaingon na lang jud ko, pero bawal mag-emote-emote kay mura mangyapon, wala mangyapon kay makuha kung mag-emote ka. Magana na lang kayo, laban self, ihilak na jud nako kay Jesus tanan, Tora. Yes, laban lang jud dira Jai. Laban lang jud, mao jud, laban lang jud kay kung dili ta mo laban na mo surrender dayon ta. Unsaon na lang kung masakitan, bundang dayon. So dili jud, di ba? Oo jud. Huy, ayaw pag anak kay maka-imot-imot man ta ani nga time oy. Kuan, ma-remember gud na ako sa una Tora tong okay dalaga pa ko tapos to nagka-baby ko. Di so jud di maging mama no. Halos dili ka kaligo sa imong sarili, nanimaho kang gatas tapos muto murag malimtan nimo imong self ba. Unya, unsa inyong gibuhat kung makikapoy na mo, tapos napagyo anak, naibana, unya masakitan ta sa tong banag sa tong mga anak, unsa inyong gibuhat? Katong imong gitudlo, Tora, nga, guard your heart. No? Kung naay mga negative nga magsulod sa ako ang mind, cancel lang gid nako dayon. Ito, ampo po Tora, ampo jud na ako, akong self, akong family, no? Kung saon na lang kung ako magsakit, no? Kinsa ka mag-atiman sa akong anak. Ingana gyud na, basta kita mga mama, kita gyud una-una ang magsabot. I-guard nato atong heart. Kay unsaon na lang, kung dili nato i-guard atong heart, asa na ta paingon? Di ba? Sige kog pahinumdom sa inyo ha, nga guard your heart. Kay kabalo mo, pag contaminated ang atong heart, ang atong parts sa atong body, dili na gyud siya mo function. Og dili na ta kabalo ug unsay atong buhaton. Og kabalo ba mo, maunay makapangit nato. Og isa pa, og dili ta nga mamati sa atong leader, so wala pud tay mabuhat. So, ang ato lang hinumduman, guard your heart. Amen. Wala mo ko gareklamo, Tora, pero na-amaze lang jud ko ba nga, hala, naagian ako to, and di nakaya na ko tanan. Di ba? Remember, kung unsa ang atong nasa tong heart, maoy mong gawa sa atong baba. Kay kung dili, kung ang ato ang nasa tong heart lain po da mo gawa sa atong baba. So, mga mami, guard your heart. So, mauni siya ang makapagwapa sa atoa. No? Nga kung guarding ka atong heart, atong kasing-kasing, so dili ta dali-dali masuko, no? Kay kabalo man ta nga in every time dili atong fight kun dili si Jesus. O guarded pud atong kasing-kasing, no, dili pud ta garboso. Kay kabalo man ta nga ang tanan mga butang dili atoa kun dili gikan diha kay Jesus. Amen. O guarded pud ang atong heart, no, dili pud ta magpahambog. Kay wala tay mahimo pag wala ang atong buhi nga Dios. Og guarded pud ang atong heart, dili pud ta dali pud nga manaway, or kung guarded pud atong heart, no, kaya nato ihatag ug dili ta maghuna-huna nga sa ato lang kaugalingon lang. Kay kaya nato ihatag ang atong love ngadto sa atong family. So mga mamis, remember, guard your heart. Amen. So, Thank normal you, lang Tora. man, no? Normal lang gyud nga masakitan ta. Kay tao lang man ta. Pero remember nga ang fight, no, dili atong fight, but we fight with victory. Amen. Bitaw. So normal lagi dayaw, Tora, di ay no, nga masuko ta sa atong anak ug sa atong bana. Yes. Fulfilling pud bitaw ang maging mama Tora, no? Sometimes maisip na ako that I am giving from an empty cup, but na-realize na ako na my strength doesn't come from me. It comes from Jesus. Amen. Yeah,
Tapos, guarding your heart, it's not about hiding your feelings, but surrendering all to Jesus. Na ilat si Jesus na siya ang mag-fix sa tanan. Amen. Amen. Makahilak no, mga mothers jud ta, makahilak jud pero kita ang ilaw ng tahanan, dili nato kaya, dili nga kita nga ang magliwanag, but naa atong source si Jesus. Amen. You know what? Hearing your all stories, your love, your sacrifices, ay, makahilak, pero makabless. Siguro, dili ni makita sa atong bana, sa atong mga anak, pero heaven sees it all. God sees it all. Og nahimaya, og nalipay siya sa atong gibuhay. Amen. Group hug! Group hug! Ay, nahulog na akong Bible. Okay? Amen. Okay ra kayo ga? Okay ra inyong heart? Thank you, Okay? Tora. So continue jud ta doing nga kanang makapahimuot dra kay Lord. Okay? So today we honor you. All the real time, full time, heart guarding, faith fighting, Jesus following moms of CCFI Polomolok. Your love is loud, your heart is strong, and your light, it's changing generation. Happy Mother's Day, CCFI Polomolok. To every mother who chooses to love through pain, to lead through prayer, and to live by faith, thank you. You are more than enough. You are God's beautiful heart in the home. Happy Mother's Day to all. Mother. Hello, everyone! Kisang nakahilak nga mga mother! Kisang nakarelate! No? Katong tanan nga kuan diri nag-perform, they are real-time mothers talaga yon. At totoo ang ilang mga ginahimo, no? Sa life group, sa real life stories. And wala to'y mga katang isip. Totoo po yun lahat. Sino ba ang nasa life group na mga mothers? No? Sino ang nasa may mga leaders at sa mga life group? Totoo po yun, no? Mga mothers, hindi po tayo perfect na mga mothers. Ang daming mga problema na mga pinagdadaanan at pagdadaanan pa natin. Pero kagaya ng sinabi nila ng mga mothers, no? Mga beautiful mothers, no? Kung wala gyud si Jesus, hindi talaga natin kaya. Amen po ba? Amen? Okay. So, i-recap ko na lang po ang whatever na play nila this morning. So, the title of God's Word this morning is, di ba? Ano ba yung year natin ngayon? It's a year of 3 R's, reconciliation, restoration, and renewal. And ang title ng Word ni Lord ngayon is Mother. Sige nga, kung mother ang katabi mo, sabihan mo siya, Mother. The beautiful heart of the home. Wow! Sino ang mothers dito? Sino ang mga mothers? Mother, ikaw pala ang beautiful heart sa ating pamamahay. Amen po ba? Mag-agree po ba ang mga tatay? Mga anak? Yeah? Amen. Okay. So, letter A, no, ay a mother's heart is the beauty of the home. Agree or disagree? Totoo po ba? No? Agree talaga. Mag-agree na lang yun mo para wala na laygubot. Mga tatay. No? That the mother's heart is the beauty of the home. Nakita naman ninyo ang ilang mga heart. Okay? Ingon gani, di ba? Sa Proverbs 4:23, mao daw ni dapat ang mother's heart. Kita nga mga mother, yes, wag mong ituro yung katabi mo. Yes, ikaw yan at ako yan. At tayong lahat. So, the mother's heart. Sabi nga, di ba, ano yung word na paulit-ulit?
Guard your heart. Hindi lang po galing sa CCFI yan. Biblical po yan. Basahin natin ang Proverbs 4:23. Go. Above all else, guard your heart, for it affects everything you do. Okay? So ngayon, no? Ano lang ni siya sa mga babae, pero para ni for everyone. Even tayo na mga lalaki. At lahat sa atin nandito ngayon, no, ang sabi talaga ni King Solomon, siya po ang author ng Proverbs, ang sabi niya, above all else. So ibig sabihin, pag above all else, sa tanan-tanan, everything, above all. No? Unsa daw nga atong i-guard? Unsa nga atong bantayan? Ang atong mga kasing-kasing. Kay dinha magsimula ang tanan-tanan na mga issues sa kinabuhi. Ang imong kasing-kasing. Ingnay mong katabi, bantayi imong kasing-kasing. Bantayan yun natong atong kasing-kasing. Okay, bantayan talaga natin yan. Okay, so, sabi nga, the mother's heart is the beauty of the home. Okay, amen ba? Agree ba mga nanay? Amen. Murag gamay lang kayo nag-agree ba? Agree ba mga nanay? Amen, di ba? Ikaw ang beauty sa home, ang heart mo, okay? So it's a beautiful phrase that highlights gi-highlight dira. Di ba mga mother ganiha, paano nila atimanon ang ilang mga anak? Na mga anak nga buutan kaayo, amen ba? No, mga anak na mga entitled, amen ba? Mama, ay nga na yung gibutang sa, nabaho na noon. Mga inanagot. Pero, ang heart sa mother, no? This is it highlights the nurturing, caring, and loving role that mothers play in their families. Kita ninyo si Mama ganiha? Mama Joy, gisingkahan sa iyang anak? O sa iyang response? Guard my heart, Lord. Lord, i-guard ang akong heart para dili ko makipag-away sa akong anak. No? Just as the heart is essential for well-being of the body, the mother, ikaw nanay, ikaw inay, mama, you are essential to the well-being and harmony of the home. Tama po ba? Tayo ang pinaka-importante na magkakaroon ng harmony. Ano ibig sabihin ng harmony? Pagkakaayos. Muragog ka ng sa kanta, no? Dili iyabag. Dili iyabag. Pag ang nanay, okay ang heart. Amen po ba? Amen. Kaya nga, di ba, sabi nga, guard your heart. Kasi sabi sa Luke 6:45, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ito talaga, paulit-ulit kong sinasabi to. No? Malalaman natin kung ano ang nilalaman ng puso mo. Sipain mo yan kung ano ang lalabas. Okay? Pag ang heart mo is punong-puno ng pagmamahal, kahit sipain mo yan, walang lalabas na mga negative words sa kanya. Pero kung ang puso mo, puro negative, gamay lang nga, nasagi lang na nimo na. Ano na kaya ang lumalabas sa bibig mo? Okay? So kailangan natin i-guard ang heart natin. Out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya malalaman mo kung anong klaseng puso ang kaharap mo or ang tao na kausap mo. Pag puro negative yan, puro negative ang puso niyan, laman ng puso niya. Okay? No? So, what is in your heart determines what you say. Lahat ng hugot natin, tandaan nyo ito, lahat tayo, hindi lang po mga nanay, pati mga tatay, mga anak, lahat ng hugot natin, it reveals the inner condition of the heart. No? Especially when in times na may nagtitrigger sa'yo, the true heart exposed. Okay. Ano yung heart na yan? It can be bitter or sweet. Okay? Pag nasaktan mo yan, it can be bitter or sweet. Or, sabi nga kanina, sino yun? Nagsabi, si Tora Annalyn, magiging humble tayo. It can be proud or humble. Kung ano yung condition ng heart mo. Kung masyado kang ma-pride,
Makikita yan sa mukha mo. Even sa mga unguarded moments mo. Pag proud ang heart mo. Tanawa ang mga facial expression, ana. Pag proud ang heart, ang mata, tanawa na. Ingnana ang mga heart nga proud or humble. Okay? Or is it stubborn ba yan? Sa mga kabataan, stubborn ba yan? Or meek? Stubborn ba yan? Or always ready to obey the parents? Or selfish? Selfish ba yan? Or generous? Or etc. So mother, kung mother ang katabi mo ngayon, sabihan mo, guard your heart. I-guard natin ang puso natin. Talagang i-guard natin ang puso natin. You and me, tayong lahat na nandito, we need to guard our own heart. Bakit sinabi ng Panginoon na guard your heart? Okay? Bakit hindi natin pwedeng sabihin, Lord, help me to guard my heart? Kasi ang Panginoon, hindi niya pakikialaman ang sarili mong desisyon. No? Inaalaw ni Lord na mag-decide tayo on our own para makikita ng Panginoon whether mag-obey tayo or hindi tayo mag-obey. Amen po ba? Kaya ikaw mismo, tayo mismo, i-guard natin ang puso natin. Tayo mismo. Tayo mismo ang mag-guard ng puso natin kasi tayo nakakaalam. Hindi sinasaklaw ni Lord ang ating mga decision makings. Okay? At the end of the day, kaya ang sabi ng Panginoon, i-guard mo yung puso mo, bantayan mo yung puso mo. Amen po ba? No? So you and me, we need to guard our hearts, no? Protecting the core of one's being as it is the source from which nanggagaling dyan ang ating iniisip, ano yung words na lumalabas sa bibig natin, at ito pa, mas lalong lumalala pag nakita na ano ang mga actions na ginagawa natin at all times. Nanggagaling sa puso natin yan. So kailangan, ano ba dapat ang kailangan natin gawin as mothers to guard our hearts, or every one of us who are here na nakikinig ng salita ng Panginoon? Let us be proactive. Ano yung proactive? With effort talaga, i-effort talaga natin yan, and very intentional talaga natin na i-guard yung puso natin. Yan ang ibig sabihin yan. To protect and nurture the inner self. It's not just about feeling good. Okay? Hindi lang kasi feeling good, no? But proactively with effort, cultivate a strong and healthy inner foundation no matter what comes your way. Dapat ganon talaga yung puso natin. So when we guard our heart, then we can be a beautiful heart at the home. Sino ang makarelate? Si Papa high blood na, pero si Mama dahil guarded ang heart niya, pati ang bana niya, guarded din ang heart. Amen po ba? No? Tayo mga babae. No? And we can guard our heart only by the grace of God. Hindi natin kaya on our own. That's why we need the grace of God. We need the grace of God. Lord, I need your grace so that every day I can be a source of joy and happiness and peace and hope inside my family. Tingnan mo, God, pag ang asawa, ang wife is magulo ang buhay, buong pamilya magulo din ang buhay. Tama po ba? Kaya very essential talaga na tayo mga wives, kailangan i-guard natin yung puso natin. Bantayan natin to. Maging intentional tayo. Kahit gusto mo nang magratatat, close your mouth. Zip your mouth na lang. No? Napakahirap gawin, but only by the grace of God, makakayanan natin to. Amen po ba, mga nanay? Mga nanay, no? Dito, pag guarded yung heart ng mga nanay, nagkakaroon ng peace and harmony sa home with the help of God, of course, with the power of the Holy Spirit. Sino dito gusto mo ang bahay mo magulo? Di ba? Hindi ka naman siguro magtayo ng bahay, gusto ko magtayo ng bahay para magulo ang buhay namin. Di ba? Hindi. Gusto natin, kaya nga,
Mag-aasawa ka na ba? Lalagay ka na sa tahimik? Di ba? Karamihan ng mga sinasabi nun. We want our home to be beautiful. Amen po ba? A beautiful place, a happy space, a safe heaven for our family, a refuge from the storms of life where we feel comfortable, loved, and cherished. Yan po ba ang nararamdaman natin sa family natin? Okay? So kung hindi pa, sige lang Lord, starting today. Wala may perfect nga family. Amen ba? Walang perfect na family. So kung ano man yung mga failures natin, kagaya nga ano yung kanta, kung ano yung failures mo kahapon, huwag mo nang isipon yon. Isipon yon. Huwag mo nang isipin yon. Sabi nga, move forward. Kalimutan mo na yung past. No? The past cannot be undone anymore. But here, andito tayo. So we can make it better once again. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, no? So, we feel comfortable, love, and cherished. There are so many ways to, di ba? Mga nanay, kuminsan, ang hilig-hilig natin mag-decorate ang bahay. Hindi natin namamalayan parang grocery store na ang bahay natin. Di ba? Ang daming mga decorations. I'm not exempted to that, no? Galing natin mag-decorate, organize, no? Magluto sa mga loved ones natin, create life-giving atmosphere. It is not bad, it is good. But it is not just about the beautiful atmosphere or nourishing meals you create. Candles, food, and decors are wonderful. But it is the mother's heart, beautifully guarded with the glow of the Holy Spirit that fills your home with comfort, peace, and security. Amen po ba? Pag nandyan talaga si Holy Spirit, pag ang nanay is controlled by the Holy Spirit, may guluman, pero maaayos ka agad. Amen po ba? No? So, the loving presence of the Holy Spirit in us is manifest in ways that bring peace and comfort to all who enter your home. Have you ever tried entering a home na pag nakapasok ka, wow, ang ganda dito. Very peaceful. Meron din namang home na pagpasok mo, sa man din, uy, lain man kayong akong feeling dire. Diba? Have you ever entered or isa ka place? No nga ang spirit, ma-feel ni mo nga, tawhay lagi kayong akong kasing-kasing. Diba? No? Pero maka-enter po kag isa ka place nga, lainaan magsige lang kag ingon, in Jesus' name. In Jesus' name, mga inana God. So, ang isa ka panimalay, nga ang mother has a beautiful heart because she is controlled by the Holy Spirit. There you can find serenity and peace. No? Hindi lang po sa mga, kung ano yung mga nakalagay na mga sinasabi, it is by the power of the Holy Spirit that controls the house. Amen po ba? Amen. So mother, a well-guarded heart is a beautiful heart of the home. Basahin natin, declare natin to. Lalo na pag ikaw ang mother. Okay. Mother, I am a mother. A well-guarded heart is the beautiful heart of the home. Ang iba hindi magsasalita, no? Kasi hindi nila nakikita sa nanay nila. Kaya nga nandito ka para i-declare mo na ang nanay mo will be, no, siyang magiging beautiful heart in the home. Siguro nag-iisip ang iba, hindi man ganun si nanay ko. Okay? So this is the beginning. Amen po ba? Amen? Okay. And, di ba, sabi nga is, the mother's heart. Okay. So ano dapat ang mother's heart? A, she is beautiful in the outside. She is beautiful in the outside and inside out pala. She is beautiful in the inside out. Beautiful inside out. Yan ang ibig sabihin yan. Paano mo malalaman na ang mother is beautiful inside out? Sabi sa 1 Peter 3:3-5,
connected ito sa word last Women's Network. Sino ang nandito last Women's Network? Sino ang na-bless? Okay, continuation ito. Okay, sige, basahin natin lahat. Okay, 1 Peter 3:3, go. Don't be concerned about the outward beauty that depends on fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should be known for the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. That is the way the holy women of old made themselves beautiful. They trusted God and accepted the authority of their husbands. Okay. No? Sino dito ang beautiful inside out? Dahil you have the power of a quiet and gentle spirit. Amen po ba? No? So sinabi natin to ay last Wednesday, na ang context ng sinabi natin is dapat tayo, no, mga wives, kung nakapag-asawa ka ng mga unbelievers, pero ikaw believing ka, okay? Hindi natin, no, madadala ang mga unbelieving husbands natin by being beautiful. Kahit isaksak mo pa ang buong lahat ng mga jewelries mo, from here hangto dito, magpa-ribbon ka everyday sa imong buhok. Okay? Mag-ato kag parlor every day. Okay? Dili nato mawin ang atong mga bada by just wearing everything, jewelries, fancy clothes, and beautiful hair. Hindi naman po masarap na mag-wear tayo ng mga jewelries. Okay? Kasi ako, nag-wear din ako ng jewelries. Pero ang pinaka-importante dyan is makikita kung ano ang nilalaman ng puso natin. Yang beauty inside of you. Amen po ba? Kasi yung beauty inside of you, lalabas lang po yan. The beauty inside out. Let the beauty of your home in you be found in you, mommy. Mommy, ikaw ang beauty sa bahay mo. Ano yung beauty na hinahanap dito at sinasabi dito? The beauty of a gentle and quiet spirit. No? Refers also, ito sinasabi dito, it refers to the inner beauty, inner qualities that makes truly beautiful and attractive beyond physical appearance. Ano ang ugali mo? Ano ang lumalabas sa bibig mo? Ano ang mga responses mo? Okay? Andito ba? Ito yung true beauty na sinasabi dito. Are you kalma lang? Kalma lang ba ka? Or tarantada ka? Pag mo abot na ang problema. Okay? Are you humble? Okay? Katong giportray ganiha diri sa isa ka mother. Di ba giyaw-yawan siya sa iyang anak? Humble ang mother, did she respond right? Di ba? The mother, wala nag-react sa iyang anak. Di ba may mga nanay usahay, moingon nga, anak lang kita, wag mo akong sagot-sagutin ha. Minsan mga ganon. Okay? Kahit nasa right pa ang anak. Mga anak, pwede tayong mutubag sa atong mga parents in love and with respect. And mga parents naman, pag tayo'y nagkakamali, huwag tayong maging proud na hindi natin tanggapin na nagkamali tayo. So as a mother, pag tinatanggap natin na nagkamali tayo, no, we are considered to have a gentle and quiet spirit. Amen po ba? Kasi merong mga nanay, no? At ipagmamalaki pa lang talaga niya na nga, ako ang nanay, ako ang tatay. Diba? Pero hindi po yan tama. Kailangan kung meron namang reason na nagsasabi ang mga anak natin, let us listen. Papakinggan natin sila. Okay? At dyan, alam nyo ba, kung tayo mga nanay, humble tayo, mas lalo pa nating mawin ang mga anak natin. Amen po ba? No? So, yan ang sinasabi dyan, no? Kalma, humble, peaceful, kind, compassionate, as reflected in our words and actions. These qualities don't fade with time. Hindi po siya mag-fade ng time or with external circumstances and are more valuable than external beauty. Dapat yung qualities na yan, kahit
Matanda na tayo, tatanda na, at wala ka ng buhok. Dapat kalma pa rin tayo, humble pa rin tayo, peaceful pa rin tayo. Yan po ang isang sinasabi na quiet and gentle spirit. Hindi po external beauty ang gina-show off mo, but what is inside your heart. At kung what is inside your heart, lalabas at lalabas yan sa'yo. Amen po ba? So a heart well guarded can speak forth loving words and gentleness that only come from Jesus, who will fill the corners of our home and the hearts of our family. No? Kung nandyan yung spirit natin, humble, kalma lang tayo, no? We will be drawn in, no? Ang mga family natin, family members, they will be drawn in by our kindness and joy, and they will be enthralled with the love of the Father as they see you walking with Him. Makikita na isang mother na to ay may Jesus. Binago na ni Jesus. Kaya magbabago at magbabago din ang pagtingin at condition and atmosphere sa buong pamamahay. And it starts with the mother. Okay? No? Sabi nga nung last time, a quiet spirit, isa ka point is, will help you win others over. Mawiwin mo ang family mo. Hindi kahit adlaw-adlaw pa ka mo adto sa church, kung pag uli nimo sa imong balay, pangit lang gyapon ang imong batasan, you will never win your family. Dapat may makitang pagbabago talaga, no? And letter B, dapat, no, a mother that should be the heart of the home, she shines for Jesus. Liliwanag ka for Jesus. Ano bang, sino ang naka-memorize ng Matthew 5:16? Sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Memorize ba natin to? No, mga mothers, dapat tayo ang ilaw. Tayo ang ilaw sa loob ng pamamahay. No? Dahil pag nakita ng mga anak natin na may ilaw ka, susunod sila sa iyo. Hindi mo na kailangan pang magbasa ng maraming verses kasi yung buhay mo is an ilaw to them. Sabi nga ni C.S. Lewis, don't shine so others can see you. No? Shine so that through you others can see Jesus. Yan ang ibig sabihin niyan. Basahin nga natin. Don't shine so others can see you. Shine so that through you others can see Him. Yang Him na yan si Jesus. Kaya mga mothers, bakit nyo nadadala ang mga bana ninyo diri sa church? Dahil may nakikita silang ilaw sa'yo. Amen po ba mga bana? Tingnan naman mga bana, amen! Hilom kayo mo mga bana ba? No? Mga bana. No? Hilom kayo ba? Okay, sige, no? She has that big heart. Christ shining through you is what makes your home beautiful. Because of Jesus shining through you. No? And allow yourself to shine with the dazzling love of Jesus. This is only possible when you are absolutely captivated with the Lord yourself. Mag-shine ka lang. Kung ikaw mismo, nanay, you are captivated with the love of the Lord. Okay? Only when you want Him more than anything else in this world. Kagaya sa, sino yung nag-pray kaganiha? Ay, yung prayer, Lord, wala gyud ako ani, it's all about you. No, when we pray, Lord, not I am nothing without you, Jesus. Then when we pray, no, when we pray that He will give you a desire for Him and commit to spending with Him daily, will you begin to radiate the love of Jesus to those within your walls. Paano tayo mag-radiate? Ito ang sinasabi namin every day. When we spend time with Jesus by reading God's Word every day. Magsha-shine ka talaga. No? Mag-glow ka talaga. Ano nga yung theme natin last Women's Network Gathering? Blooming. In other words, when we have that personal and intimate relationship with Jesus by reading God's Word every day, mag-blooming po ka every day. Ingnay mo katapad, mag-blooming po ka every day. No?
Matingala ka, usa man ni bayahanan ni, nganong gwapa man ni siya. Di ba? Nakay makita sa iya ba nga? No, nga, na something sa iya ha. There is something sa iya. Muna ang result of spending time with Jesus every day. Amen po ba? So kinsa ang mga naga-bloom dire, tanawin katapad kung blooming ba na. Literally mag-shine. Magsiga ang atong mga nawong, dili mata ang magsiga ha. Ang atong mga nawong ang magsiga. Okay? Amen po ba? Okay, no? And letter C, she has a heart of wisdom. Yan. O sa ganito, ang first point nato sa gentle and quiet spirit, a quiet and gentle spirit gives us wisdom. Amen ba? So ang isa ka, babae, or mother nga, no, guarded ang kanyang heart, she has a heart of wisdom. So heart of wisdom is a phrase that refers to a deep understanding and insight that guides our thoughts, emotions, and actions. Wisdom. So lahat ng mga actions natin, malalaman mo kung nag-operate ka in wisdom, with wisdom. No? Amen ba? So wisdom comes from the Word of God through the guidance of the Holy Spirit. Amen po ba? Sabi sa Proverbs 14:1. Sige, basahin natin. Tells us that a wise woman builds her house. Amen ba? No? So ang tanong, are we building lasting, eternal qualities in your home? Or is your construction only as shallow as your aesthetic decoration or functional kitchen? Ano ba yung mga gina-decorate natin? Okay? No? We can spend hours decorating. Kinsay mga plantita dito? Planting, cleaning. We can light candles, turn on to music, and pop homemade chocolate chip cookies. Sino mahilig magluto? No? Pakainin natin ang ating mga family. Yet still have a home devoid of beauty. Wala pa ring beauty niyan. Bakit? A home bankrupt of love, joy, and all the things God desires for our families. So building up your family means, ito, building them spiritually. Yung isang nanay kanina, si Mami Love o si Kiona, di ba? Gitudluan niya ang iyang anak nga muadto sa Sunday school. Attend og daily vacation Bible school. And that is real mothers here. Yan din po ang tinuturo natin sa mga mothers dito. Na kailangan dalhin natin ang mga anak natin. As early as now, dapat matrain na sila, a-attend sila ng Sunday school. So ano ba ang binibuild natin mga nanay? Saan natin tinitrain ang mga anak natin? What do you most desire for your children? Okay? Huwag mong sabihin na, uy, igsuon, wala lagi ka kasimba. Samok manggod ang akong anak. Uy, dala ang imong anak sa church. Naatay Sunday school diri. No? Praise God in this church. Nanatay duha ka building giad para sa kids room. Palakpakan natin si Lord. Para ang inyong mga anak, welcome mo mga parents listening here, ang inyong mga anak, mga teachers mag-take care sa ila. I-train them. I-train na nato sila as early as now, no? Sa ilahang mga spiritual needs. Kasi yan ang sabi sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. And when he becomes old, he will not depart from it. I am a product of a Sunday school. My parents are pastors. But Satan tried to sway me away from my purpose. But because of my parents' prayer, I am here now standing before you. Who would think na isa kadautan nga babae makasasala? But because my parents did not give up for me, kabalo na sila pastor doon. Akong papa pastor mag-invocation dire. Ang iyang ingon, Ginoo, bag-uha si Bibet. Daghan tanan nga mga members na kaila. Okay? So mauna kita mga mothers. Mothers, tayo ang mag-pray sa atong mga anak. Train them, bring them to church. Kaya in that way,
ang mga bata mo dako, nga naanay seed sa ilang heart. We are teaching them how to fear the Lord. Bring them to church. Huwag nyo silang iiwan sa bahay ninyo. Dahil kung iiwan ninyo sa bahay, iba ang magtuturo sa kanila. Iba ang matutunan nila. Kaya dalhin nyo sila sa Sunday school. That is building up your children. Pero hindi rin pwedeng sabihin natin, anak, ato sa church. Unya ikaw, nagbagdoy-bagdoy ka lang sa balay. Okay? Ato sa church na, unya ikaw, kung sa'yo mong ginahimo? Naglaba. No? So kung maglaba ka, ingon sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung unahon nimo ang laba, seek first the kingdom of labhanan, and labhanan will be coming to you. Okay? No? So unahon nato, Sunday, pila lang man naka-oras. Okay? No? Are we bringing them to church consistently as we model this to them? Do you see, though they see us, hear us faithful and obedient to God in all we do, do our children see us praying? Do our children see us reading the Word of God? Tayo ang dapat na mga model. Devotional life, church life, life group, and other ministry. Personally, my desire for my children is that in their generation, gagamitin din sila ng Panginoon na mag-serve din kay Lord. Are we praying for them? Are we raising up a godly generation? So good job sa mga parents nga ginadalagyo nila ang ilang mga anak din sa church. Palakpakan natin sila. Kaya nga dumadami ang mga bata. Kaya nga nagpatayo na tayo ng additional na 2 kids room. Kasi praise God ang mga parents. They are bringing their children to the church every Sunday. Amen po ba? And good job din sa mga teachers. No? Yan po ang aking prayer na even ang mga grandchildren natin, they will be serving God. They will be frontliners in the future. They will be serving God, no? Building in God's kingdom. That should be our prayer, mga nanay. If it's not because of the prayer of my papa and mama, asaka ko karon puniton. Siguro hantod sa kangkungan lako, nagalubog-lubog pa rin sa sala. But because of the prayers of my parents, I am now here standing before you. Only by the grace of God. Amen po ba? And a wise mommy doesn't only take care ito. If you are a wise mommy, you don't only take care for your biological children. You don't only live for your biological children. But a wise mommy, she is wise enough to also take care of other women in the church community. Sino po ba ang may mga life group dito? Sino ba ang nag-take care of other women dito? Good job ka. You are a wise mommy. Taking care. You are taking care, no, of other women. Murag si Tora Annalyn. Okay? Ano man, sabi sa Philippians 4:13, kapoy na, di ba? Ingon si Pastor Love, kapoy na buyo ko. Di ba? Pero usang gingon sa Philippians 4:13, sige, basahin natin. I can do all things through Christ who gives me the strength. Kapoy na kay ka naglaba the whole day. Pero unya, life group nimo. You have to go there kasi kailangan mong umattend ng life group mo. Ano ang sabihin mo? Lord, kapoy na ko, but I can do all things through Christ who gives me strength. And you can do it. Bibigyan ka ng strength ng Panginoon na a-attend pa rin sa life group mo. Amen ba? Amen? Okay? So dito sa church, we can do all things. Kailan ba natin hingin na kaya nating umattend kahit kapoy ka na? Okay? No? Kailan natin hingin yon? Kung gagawin natin para sa Panginoon. Di ba ang promise nga kanina? And He is faithful.
Pag sinabi mong, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. And I have experienced this so many times. No? Yung mag-preach ka, sunod-sunod. On my frail body, hindi ko kaya. Pero pag tayo ko na sa morning, no? Sahay, taas ang sugar. Diba? Mubangon, bugat kayo ang lawas. Pero that's the time that I will claim the promise of God in my life. That's the time when I say, I can do all things through Christ who gives me the strength. And you can also claim that, mga kapatid, mga anak. For the things of God, pag sinabi mo nang, Lord, wala na akong strength, but I will do this for your glory and for your honor, and declare it. Kapatid, ang word ni Lord is totoo. Have you tried it? Have you experienced it? Just declare it and claim it, that I can do all things through Christ who gives me the strength and power. Then you can do it by God's grace alone. Amen po ba? So, meron po tayong lines from a song, no? Mamaya ipatugtog natin while ministering. Sabi dito, Jesus about my kids. Sabi niya, I used to talk to my kids about Jesus. The same way that my mom and daddy did, I used to talk to my kids about Jesus. Now I talk to Jesus about my kids. This song tells us about how we deal with our kids with wisdom in different seasons sa ilang kinabuhi. Listen, mga mothers and mga tatay. Okay. Ang atong mga anak, when they were still young, we talk to them to Jesus. No? Gina-introduce nato si Jesus sa ilang anak. Kagaya nung sinabi kanina, sino si Jesus sa'yo? Anong sabi na anak niya? He is my Savior. Okay. Paano natin? Pinapaten natin sila ng mga Sunday school. We encourage them to listen to Bible stories. Sa ganinang stories sa YouTube. Ha? Superbook. Oo, yan ang ipaano natin sa kanila, iparinig natin sa kanila. Kung sino si Jesus, ano ang ginawa ni Jesus? His love for, ano ang ginawa ni Jesus sa atin? Paano siya nabuhay, paano siya namatay, at nag-rise again. Yan ang sasabihin natin sa mga anak natin. I-fill natin ang minds nila with some spiritual seeds of faith. Pero eto, but as they grow older, nidako na si Dodong o si Inday. Tiguang na. They have their own decision-making na. Another season na po na sa ilang kinabuhi. Listen, tung bata pa sila, gina-introduce nato sila kay Jesus. Pagdagko na sila, unsa na ang mahitabo, ginasumbong na nato sila kay Jesus. Lord, Silyomer, Lord, please, imuha siyang pastor, Lord. Diba? No? Kasi hindi natin saklaw na ang mga desisyon nila eh. Meron na silang sarili mga decision making. Kaya, kita na ang nagangaw-ngaw sa ila, kay Lord, pabuutan na ang akong anak nga si Alben, Lord. No? Lord, tudloy siya nga mag-serve na sa imuha, Lord. Diba? Mainana ng atong mga prayer. Amen ba, Titing Jerome? Diba? Usang imong prayer sa imong anak kay Kurt. Mag-serve kay Jesus. Kaya nga naman, pagdagko na sila, sige kag yaw-yaw. Unsay ingon sa bata? Sige lang kag preach dira, uy. Diba? Sige nimo yaw-yawan ang mga dagko nimong anak, mawala og samot ang ilang love sa imuha. Okay? So, unsa ang dapat himuon ng mga nanay? Ihilak kay Lord. Tell them to Jesus. Isumbong mo kay Jesus. Huwag mong isumbong kay Tulfo. Ha? Sumbong mo kay Jesus. Bisan sa atong mga bana, di ba? Usahay, atong mga bana, buutan kayo. Unya, ikaw po asawa, buutan po kay ka. No? Para way-away, isumbong kay Jesus. Okay? Amen ba? Lord, ang akong bana, Lord ba, dugay kay mo uli. Ambot unsa iyang ginahimo dito. Pero Lord, kabalo ka, you can take care of him.
Wow, dapat inana. Diba? Kaya usay na po kayo himo atol. Lain na po siguro, na po siguro. Diba? Usay, inana. Pero ang nanay, nga naay Ginoo, sa himuon, no? Speak life, not death. Speak life, speak faith. Okay? No? There is a time when you just have to pray for them. Kailangan pag-pray ng season na sa mga kinabuhi, no? Nga ipag-pray nato ang atong mga anak. No, na may, uy, ang akong anak babuutan kayo. Parehas tag-anak, buutan pugog anak. Usang gimo sa mga mami, nag-pray sila. Buutan kayo kung bana, Lord. Oh, buutan po na kung bana. Okay. No? Mga inana ba? Okay. So as we pray, kung kani ang atong himuon, as we pray, God will give us that wisdom that Jesus loved them long before we love them. Kung mag-pray ta sa atong mga loved ones, di ba, mag-uul ka, maging anxious ka, mag-worry ka, pero let us always remember that God cares for them more than we cared for them. Kung hindi natin kaya bantayan sila, God can bantay them. Amen po ba? So yan ang tandaan natin. Okay. So you may have a beautiful house, cars, gardens, expensive. Dagang kayo mga cars, 10 kayo ang naana sa loob sa panimalay. No, mga static, dot kay mga tanom, no? Static decorations. But they will all be left here on earth, mga nanay. Kinsa ang atong madala together in heaven? Ang atong mga anak. Okay? Ang atong mga anak, ang imong tanom, di na nimo madala sa langit. Ang imong Volvo, di na nimo madala sa langit. Kinsa ang imong madala sa langit? Kinsa ang imong katapad dapat sa heaven? Ang atong mga anak ug atong pamilya. Amen po ba? So, no, let us build, no, them up in the most holy faith. Train them in godliness while they are young. Plant seeds of faith, hope, and eternal life so that you get to spend eternity in heaven together one day. Nanay, blessed is the home, children and husbands who have a mother as the beautiful heart of the home. Mommies, momsies, be the beautiful heart of the home. Be a woman of the word, a woman of wisdom. That's a wow mom. Palakpakan natin si Lord. A woman of wisdom. Okay? So, no, kanang kanta nga build my mansion. My mother's mansion may be close to me across the Golden Avenue. She was the first one to teach me about heaven and the very one to teach me about Jesus. Wow. Ikaw ba ang mother na first one nag-teach sa imong anak about Jesus? Are you the mother who teach your children about kay Jesus? So, natay question to ponder. No? Take a really good look into your heart today. Does your family see the love, the joy, the peace of Christ in you? Thus your countenance, ang imong pagmumuka ba ngayon, shine the light of Jesus in your home. Pray and ask God to change you. And I am also praying the same thing, that God will continually change me. Mommies. Okay? Can I now request all the mommies to come forward because today we will honor you, mommies. And Lord, ang kantong build my mansion. May I request lahat ng mga mommy to come forward. No earthly kingdom, my cabin will do till I get home. My mansion's young on the hills of glory. Sige na mga mommies, please come forward. Mommies ang sinasabi ko. Mommies, if you have
Anak, you are a mommy. May bana ka or wala, you are a mommy. Next door to Jesus and tell the angels I'm coming home. It doesn't matter. Kung naa inyong mga nanay karon, you are so blessed because ihatag. Oo, ihatag. Tanan na mga nanay, please come forward. Mga anak, if you have something to give, let's honor our parents today. No, let's honor them by giving. Duulin ninyo yung mga mother and say, I love you sa inyong mga mothers. And if you have something to give your mothers, you give it to them. She was the first one to teach me of heaven and the very first Sige, di pa, move pa din. to tell me about you. Mga nanay, Just build my mansion next door to Jesus and tell the angels that I'm coming home. sige mga leaders, bigyan nyo na po ang token para sa mga mommies natin. Bigyan nyo na po. Who lives around me just so my mansion sits Move mo near backward. God's Backward kayo, backward. Just so my mansion sits Mga mothers, near God's throne. sabon yun ang atong gihatag para mga mommies always sumot. Always mabango ang mga mommies. Okay? Hello. Sige, lahat ng mga mommies. Be sure, no? Be sure na naamoy mga something nga ihatag sa inyo, ha? Oh. Thank you. Thank you. No earthly kingdom, my cabin will do till I Oh, get thank home. you. My Thank you. mansion's young. Sige, wala pa yung mga sabon. I hope my mansion sits near God's throne. Just build my mansion next door to Jesus. Okay, nanatanan. Nanatanan. Pwede mo magdiri, diri. Diri na. Jessa, pag ano mo diri. Okay. Sige. Dali lang. Ayaw sa mo og lakaw. I will pray for you. I will pray for you. Sige. Okay. Natagan na ba? Sige. Sabi sa song, no? Sabi ng song, I will be, iyon siya, I will be with you in that mansion. Gusto na ko kauban ta ka in that mansion. So is that the cry of our heart also, mga mamis? No? Nakaiuban nato ang atong mga anak. Kasama natin ang family natin sa heaven. Amen po ba? Ay, thank you. Happy Mother's Day to. Dapat nandun ka, mother ka. Ay, Next door to Jesus. okay, sige mga mamis. Kung naanatanan mga mamis, mga sabon, please,
face me here. Atubang mo diri sa ako, Mamis, atubang mo sa ako, Because I will charge you. Mga mamis, you are beautiful inside out. Amen po? No, my cry. You are precious in the eyes of God. Amen po ba? You are the light in the house. Okay? So, manang giingon sa word ni Lord. Okay? So, today, no, we are not perfect. I thank you. Thank you, tanan. Hindi man tayo perfect. Sino bang perfect mothers dito? No, walay perfect na mother. But today, let us pray, no, nga, God will make our hearts always beautiful so that our home will always become beautiful. Amen po ba? No? Let us exude the love, the hope, the joy nga gikan sa Holy Spirit. No? So kung ma-hurt man ta, unsa ang dapat natong buhaton, isulti kay Lord. Guard your heart. Sabihin mo nga, guard your heart. I-guard natin ang puso natin para we will always shine for Jesus. Amen po ba? Okay, sige, I'll pray for you. Father in heaven, tagang kaing salamat, Lord. My hearts, Lord, are overflowing, Lord, sa mga mommies na nandito ngayon. Salamat, Panginoong Jesus, that this is not an accident why you send them here. You have a purpose, oh God. And today, Father, we ask for forgiveness sa tanang mga sala, oh God, sa tanan namo na mga shortcomings, sa tanan namo nga mga limitations as a mommy. But today, Father, we will guard our hearts in every day sa among mga kinabuhi. So whatever, Lord, nga mahitabo man, whatever circumstances, nga among magian, Lord, every day sa among mga kinabuhi. Tabangi gyud me, O God, nga i-guard namo ang among mga kasing-kasing. Nga mag-respond me the mother way, the mother that you want us to be. Make our heart, O God, clean inside out. Nga wala gyud, Lord, na mga hurts, mga unforgiveness, O God, sa among mga kasing-kasing. That only joy and love nga among i-exude sa members sa among mga family. Lord, we can only do this by the grace of God and by the power of the Holy Spirit. So today, Father, I declare the fruit of the Holy Spirit be upon our mommies today. The fruit of love, joy, peace, goodness, gentleness, kindness, faithfulness, patience, and self-control. So, Father, thank you that every day we will guard our heart so that we will be the light and salt sa among family, O God. Thank you, Father, for the joy nga amo lang magkuha din ha kanimo. And Lord, give us the wisdom, Lord, to say, Lord, ang mga nagagawa sa mong baba is always seasoned, Lord, with salt, Lord, kanang makahatag og encouragement, makahatag, Lord, og edification, og maka-build up, dili maka-torn down, O God. We speak life upon these women, O God, and I speak faith upon them, O God. Lord, mauli mi, Lord, nga punong-puno ng iyong pagmamahal. In the name of Jesus. Amen and amen. Okay. Good job, mga mamis. Napicturean na mga mamis? Napicturean na? Okay, sige. Pwede tamag, balik sa atong lingkuranan.
Thank you sa mga naghatag og bouquet. Love you all. Bisag wala po naghatag, love you gyapon. Okay, sige. Balik ta. Kay sa mga first timers, pwede ba na ako ma-request ang mga first timers? I would like to share to you the Jesus that we have so that we can be a mamis, no? Mamami nga mahimo ta nga blessing sa atong tibuok na family. Okay? May I request ang tanan ng mga first timers to please stand? Yes! Please stand, mga first timers. Babae man or lalaki. I would like to share Jesus to you. Okay lang ba? No? Sige, tindog lang. Okay. No, I would like to share Jesus to you. Tong Jesus na to, mo ni siya ang nagpa-beautiful sa amoa inside out. Kung wala si Jesus, dili ta magiging beautiful forever. So we also like to share Jesus to you. So okay lang? We can pray this prayer and let us commit our life to Jesus. Sige? With all eyes closed, and mga leaders, please pray with us. And follow lang ninyo kaning prayer na to. ABC lang po, very short. Sige. Follow this prayer. Lord Jesus, thank you for today. Sa imong word nga mong nadunggan karon. And I want to become a mommy, a beautiful mommy in the home. So Lord Jesus, today I acknowledge that I am a sinner. And without you in my life, I am nothing. I repent from all my sins. And I believe that only kay Jesus that I can go to heaven. So I confess with all my heart that Jesus Christ is my Lord and my Savior. And starting today, I want to have a personal and deep relationship with you. Jesus, thank you that starting today, I will be a good mommy. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. So congratulations mga mommies. Okay.